Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Lunes. Unang adlaw na sab sa tibuok semana natong panag-uban. Ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni kuwang tud sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Pitsa 7 karon sa buwan sa Hulyo, tuig 2025, adlawng Lunes karon. Dito maglangan nato dayong ipadangat atong latest weather update ikan sa Pag-asa Mactan. Sir Jomar Eclarino, maayong buntag. Yes, ma'am, ay buntag sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang typhoon bising ganihang alas 3 sa kadlaw na sa 380 kilometers sa north-northwest ng Itbay at Batanes. O expected nato karong buntag makagawas na kini sa atong Philippine Area of Responsibility. Habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa bambahin sa atong nasod. Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally fair weather, gawas ini ng mga patak-patak na mapaguwan o kinimal thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Na ay occasional heavy rains sa posibleng gihapon ng mga pagbaha o landslide, ilabi na sa mga identified na mga vulnerable areas. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas, ug ang kadagatan malinawan nito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 6 sa hapon, ang dagat mohunas alas 3:58 sa hapon, motaob niya alas 11:12 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomar. Yes, ma'am. Good morning. Yes, good morning, sir. Sir, balik naman ang klase for the public schools and some of the private schools, no? Unsam sa dang ato ang weather outlook for the rest of the week? So, within this week, ma'am, generally fair weather ta. So, sa time na way uwan, but moderate to high chance gihapon at kini mga thunderstorms o localized thunderstorms, mostly yan sa hapon, gabi, and early in the morning. Kanang mga mulas 1 to 2 hours, so possibly gihapon ang mga kusog na pag-uwan, kini mga flash floods or landslides sa mga identified na mga prone area. So magdalag mga payong pananggalang sa ulan sa ilabi na kini mga eskwela o kining na padung sa school because taas ng chance gihapon makasinati kita mga short durations of rain. Pero Sir Jomar, is this in any way related to Bagyong Bising or dili na? As of sa latest model karon is nakagawas na kini sa atong Philippine Area of Responsibility. Okay. So regular na lang ni siya. Wa pa sad ta so far nakit-an nga low pressure area nga naghulga sa ato ang jurisdiction, Sir Jomar? So far, ma'am, wala pa tayo gi-monitor na other low pressure area na makaapekto sa atong nasod, but padayon ta mag-monitor sa mga latest weather updates sa atong mga i-issue diri sa DOC Pag-asa. Ilabi na ang month of July natay expected na duha or tulo ka bagyo. Okay. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. May isa kayo, ma'am, daghang salamat. Good morning sa akin tanan. Okay, mao kadto si Sir Jomar Eclarino gikan sa Pag-asa Mactan alang sa ato ang latest weather update. Karon arita sa ato ang front pages
sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Archival uncovers 20,000 pesos t-shirt scam. Sa Super Balita sa Sunstar, mga kriminal giwarningan ni Bari 4. Sa The Freeman, 20,000 peso shirt and SUV deal, irregular, Archival says. Sa Banat News, sa The Freeman, Gov pa mibahad sa mga kriminal, mas maayo pang mamahawa sila sa Sugbo. Sa Philippine Daily Inquirer, transparency urged in choosing ombudsman. Sa Philippine Star, Philippines in talks with Japan to acquire warships. Sa Manila Bulletin, Marcos says benting bigas here to stay. Ug sa Tempo, viral bullying. Teenage student hurt by 2 schoolmates when he refused a suspect's offer to smoke. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amo ipadangat kanyong ato mga paghisgot-hisgot kay Lunes karon. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Basta tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga,
ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Lamig kininday apan paghinay-hinay. Karon kay ikaw day pinangga Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Karon arita sa ato ang paghisgot-hisgot. Dirita magsugod sa dakbayan sa Sugbo kay human nga na booking no katong na kontrobersyal over the previous week nga expose sa kanhi mayor ug kasamtangang vice mayor sa dakbayan sa Sugbo kabahin adtong 4.4 million pesos nga luxury electric vehicle kon EV duna na say laing transaksyon nga nakit-an. T-shirt kuno nga tag 20,000 ang buok unsa man ning t-shirt ta oy. Ako nahibaw-an ang lakos tag 6,000. Maybe 4,000 depende siguro no. Ug moingon pud ta og boss mga depende na ay 9 pero unsa man ang t-shirt ta. Atong nasayran nga gawas sa mga balita karon matud ni Mayor Nestor Archival nga usa sa gitumbok nga hinungdan sa grabe no nga problemang pinansyal sa dakbayan sa Sugbo kining gitawag niya deficit nga 2 to 3 billion pesos tungod ni matud pa sa overpriced ug irregular nga mga transaksyon ubos sa kanhi administrasyon nga kinsa may nangulo atong panahonang yang gipulihan kanhi mayor nga si Raymond Alvin Garcia. Naglakip kini sa katong nauna atong gihisgutan nga pagpalit sa 3.3 million pesos nga balor sa SUV pero gipresyuhan og 4.4 million pesos. Matud ni Archival sa usa sa mga pakighinabi niya sa mga tigbalita diri
diri silingan sa atong Sibianan, diri sa Barangay Los ni atong Sabado, July 5, niingon siya, kumupalit kag usa ka butang nga imuhang paborotog maayo ang presyo, kana mo'y usa sa mga rason nganong magkadako ang atong deficit tungod kay usi kini sa kwarta. In English lang nito niya pagkasulti. Ingon siya, if you buy something and you overprice it, that becomes one of the reasons why our deficit keeps growing. Because it's a waste of money. Iyang gitumbok nga ang paggasto wasteful and irregular. Ug iyang gitumbok nga kini mo usa sa mga nakaparalyze sa financial capacity sa dakbayan sa Subo. Matud pa nakaapekto gani kuno kini sa pagbayad sa mga sweldo sa mga empleyado. Gitumbok ni Archibald nga ang gidaghanon sa questionable nga paggasto sa kwarta sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo kung di gid ko ni masumpo or di masusi magmo kani gitumbok nga hinungdan sa nagkadako nga deficit sa dakbayan. Niingon si Archibald nga kung dunay mga transaksyon nga susama niini usa na sa mga rason nganong dako kaayo ang atong deficit. Iyang gibutyag nga kung ang 4.4 million pesos nga electric SUV nagpabiling labing glaring nga red flag. Red flag kanang mga angay bantayanan kung sa relasyon pa ni kung nakasag ka usa, red flag kuno na niya. Kung imuha na gyud kuno nang padayonon, imuha na gyud kuno nang problema. Ay kay pangandan kuno ka. Red flag, mga warning signs, mga angay bantayanan. Ang team ni Archibald matud pa nakadawat og preliminary reports pointing to other irregularities sama sa t-shirt nga gipalit kuno sa kantidad nga 20,000 pesos. Matag usa pagkamahal ba aning t-shirt? Unsa man ning t-shirt kanang di magisik bisag unsa og gunting. Ngin ani ka mahal. Kini matud pa mao ko ni biggest so far, but there's some information that a single t-shirt cost 20,000. Matod ni Archibald, dunay ubay-ubay nga mga reports nga ila pang gipang verify because there are so many reports. We really cannot look into everything right away, but rest assured, we're reviewing them one by one. Kani, basin siguro kuan mayor, oy, kanang na typographic error ba? Kanang nasubraan og 0. 2,000 ra siguro to, pero ngano mo san mo ingon siya og naagyoy dokumento ana, no? Mao na din haron. Ang mga tigbalita ni suway og contact ni former Mayor Raymond Alvin Garcia pero wa may response. Ang kanumdum ko nitubag ni si former Mayor Raymond Alvin Garcia kabahin atong SUV. Basig today no, basig mo report ni kay katong gi-cancel matud pa nga SUV purchase booking man to sa page ni Vice Mayor Tammy Osmeña. Unya sa usa sa mga report ni gawas man to nga usahay kuno ang kanang mga transaksyon nga ingon niini gitubag man to katong nga transaksyon gi-question gyud kay ang unang presyo ato 3.3 unya ang naa sa papel sa Cebu City Government 4.4. So makaingon tag dako kay diferensya 1.1 million pero kung imo sang tan-awon basin sa dog katong higher level mas high-end nga level nga unit ang gipalit, but still that's quite a lot for something, no, using government funds. Although atong higayuna si former Mayor Raymond Garcia ni himakakman sa mga pangangkon nga extravagant spending o gastuso kay siya bongga kay mga transaksyon. Yang gitumbok nga katong nga transaksyon nga gisgutan ni Osmeña na cancel man to. Unya matud pa wa man to bayri sa Cebu City Government. Iyang gidugang ang iyang buhatan nag-endorso sa maong proposal na nga sila guidance sa City Legal Office og paghuman sa dihang wa nakapasar ba mao to nga iyahan na kunong uli. Pero si Archibald si ang bahin ni kumpirmar nga nakadungog siya kabahin sa sakyanan pero wa siya nakakupot sa mga dokumento sa wa pa kinigi padayag no ni former mayor o karon Vice Mayor Tammy Osmeña sa usa ka Facebook post ni adtong Huwebes. Ningon si Archibald, it's good that Tommy was able to get that. In fact, I already knew about it but I wasn't able to get the documents right away. Gipahimangnuan o giwarningan ni Mayor
Nestor Archival nga ang pag-tolerate kining ato alang ning konsentihon ang mga ingon ani nga mga transaksyon makainganyo ni og kultura sa pagpalabi-labi diha sa mga buhatan sa gobyerno. Ningon siya, the moment you're going to let this pass, the others will just follow. It's okay to do such a thing. They might think. So this is something not good for the city. Oh. I agree. I agree with you on that, Mayor. Kung palabyo ni, magtuog yun ang uban, ay okay ra niyo ay nakalusot mga ito, napasaylo mga ganito. So, sa lain sad nga pamahayag, si Vice Mayor Osmeña, ni post usab sa Facebook nga si Mayor Archival, nakadiskubre sa order sa mga t-shirt nga nagkantidad og 20,000 pesos matag usa. Ningon siya, the deficit is now at 3 billion and still counting. Daghan pa matud pang mga dokumento ang nangawagtang, but si Mayor Nestor Archival nakadiskubre order alang nining mga t-shirt nga nagkantidad og 20,000 pesos matag usa. Sa diyang gipangutana sa sayo nga pangangkon sa yung bahay ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia nga ang city had sound finances, si Archival ni tumbok nga conditions say otherwise. Ningon siya, I respect that. I respect what he said. Perhaps he was looking at something else. But right now it's different. What's in the bank is very little, and if you compare it to salaries and debts, it's negative by a billion. So, very kanang diplomatic ang pagtubag sa mayor ha. Ingon siya nga ako nang gitahod. Pero basig lain ang iyang gitan-aw kaysa pagkakaron lahi man ang nakit-an sa mayor. Kung unsay kunay naa sa bangko gamay ra kaayo. Kung imo ko ning itandi sa sweldo ug sa utang sa dakbayan sa Sugbo, negative by 1 billion unya dili ni kuan ha. Dili ni mumho, dili ni mahimo nga ato lang taplan. Bilyon, usa ka bilyon, murag ubay-ubay ni kasiro donya Daisel, pila kasiro ang 1 billion. Daghan kaayo ka buok. Maglisod ta. So, daghan kaay ni, this is a huge amount of money, and remember, this is taxpayers' money. So, gimakak man sad ning Garcia ang gitumbok ni Mayor Nestor Archival nga ang City Hall nagatubang og 2 to 3 billion pesos nga budget deficit og iyang gitumbok nga inaccurate kini nga statement. Iyang gi-insister nga iyang gibiyaan ang syudad sa Sugbo nga financially stable with double-digit billions in bank deposits ug iyang gihagit ang bagong administrasyon nga mopresentar og konkreto nga mga figures. So, we'll see, no? I think in the coming days we'll be able to know more about kining misteryoso nga t-shirt nga tag 20,000 ang buok. Curious ko kung makaibaw unsay brand ani. Kay ato ning hikapon pud tan-aw na to bisag sa tindahan lang ta mohikap ba ngano kang mahal ka kay ni. Unsa man to dili sad siguro to off-white nga t-shirt, unsa man? Off-white, Moncler, Mardi, unsa makay brand ani no? Di man ta kaingon Ferragamo ba ni? Louis Vuitton ba ni? Ganong inaana ka mahal og inaana unsa gani ka mahal og inaana mga nga mga brands nganong namalit pud ang Cebu City government para unsa man himuon ba siyang uniform sa parade, laysyo, Louis Vuitton uniform sa mga tiglimpyo, tigkuliktag basura, malay mo wata kibaw pero may ni nga palaw man ni nga investigasyon aron makita gid nato nganong naabot og 20,000 pesos ang kantidad sa usa ka t-shirt. Sige niya, mobalik tarong taod-taod sa atong pagbalik ang atong hisgutan. Provincial government pud kay ang gobernador dunay warning para sa mga badlungon. May tagpaminawon pud ni no, maong warning aron ko ano ya para nako mas may sagmasampulan. Sa atong pagbalik kuman sa pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
buhay. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Lamig kininday apan paghinay-hinay. Sukulay ka, pangitaan, karon kay ikaw day pinangka Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, patiun ko. Ihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain day. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Unya, sama sa akong gisaad, karon arita maghisgot-hisgot na sad gikan sa dakbayan sa Sugbo, mulabang na ta sa probinsya sa Sugbo. Atong sugdan, atong hisgutanan, atong diskusyon, pinaagi atong akong nabasahan sa social media nga gi-post mismo sa gobernador, no? I think iyaha maning page niya, ako maning gi-share sa amuang GC sa Hello Cebu tungod kay ang gobernador ang butog unsay naka-trigger pero naa siya'y warning, no? All caps, warning, criminals in Cebu. I'm sick and tired of illegal activities ruining our province. If you're involved in drugs, corruption, child porn, human trafficking, illegal gambling, illegal quarrying, and sand mining, etc., paminaw mo. My police are watching you. The command center is fully prepared. We will hunt you down. Stop your illegal operations now. Leave Cebu or face the full force of the law. I will not hesitate to crush you and make sure you pay for your crimes. The province is for honest, hard-working citizens. We will not tolerate any form of crime or corruption. This is your final warning. Leave now or prepare to be taken down. I mean business. Cebu is cleaning up and you're on notice. Yan, aghan mga comments ningon, lahi ra gyud basta Duterte inspired ko no ang naa sa posisyon. So atong susihon unsa man sad kay tinubdan ani ug ganong naabot man sa ani nga punto nga naay warning. So nestong linya ro nang ato ang Capital Beat reporter atong susihon sab ug unsay mga detalye kabahin ani. Niya sa atong linya karon si Gian Navarro. Gian, maayong buntag ug unsa may nahitabo nganong niluwat mag-warning ang gobernador.
Gian? Okay, murag wa tay madungga, no? Sige. Hindi ko sure kung ako ba dire mo na problema or unsa ba ni? What happened? Balik lang sa siguro ta, human sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Hopefully magdungog na gyud taron kay aron na ataw ni kapuslanan ang ato ang pagtikaw-tikaw karong buntaga. Atong dawaton pagbalik ang ato ang update no gikan ni Gian Navarro kabahin ining warning giliwatan ni Governor Pamela Baricuatro. Atong susihon kung madungog na ba si Gian Navarro. Gian, may buntag. Manato ni hatag na gyud og katapusan nga warning si Cebu Governor Pamela Baricuatro batok sa ni mga kriminal o gabisan unsa nga nihimo og mga illegal nga krimen. Sa una na nimo nga intro no, gibutyag ni Baricuatro pinagi siyang social media post nga gikapoy na siya sa pagtumaw sa daghang mga illegal nga kalihukan sa probinsya. Sama na lang sa illegal drug transaction, pagpangurap, child pornography, human trafficking, illegal gambling, apil na ang illegal quarrying
og sand mining. O tungod dinhi mibahada si Bari 4 nga gukoron kini sa mga sakop pa sa kapulisan ug andam na noon ang ilahang command center alang sa ilahang pagresponde. O tungod dinhi ni paibawsam si Bari 4 nga kinahanglan mahunong na gyud ang bisan unsang ilegalidad kay alang niya ang Sugbo alang ragayod kana sa mga matinud-anon hardworking citizens mong digid niya itugot ang bisan unsa nga mata nga sa ilegalidad. Human sa pagpadagat siyang post sa pakisayod ta ni Provincial Information Officer Ruben Licera niya suma pa niya pinasubay kini sa nahimong pag-review ni Bari 4 sa state of security o peace and order sa probinsya sa Sugbo. O human siya nga nadawat nga mga intelligence reports kaning na dismayado si Bari 4 sa iyang mga nadawat nga report. Ug tungod nini nihatag og warning si Bari 4 bato ka sa maong mga nihimong bisan unsang mga krimen ug mao na ang iyahang una nga mando ngadto sa Cebu Provincial Police Office. Ug tungod dinhi giangop pinuon sa mga local officials ang nga maong lakang ilaganing gipalanog no ang maong panawagan ni Bari 4 gani usa sa mga una nga ni-react nini mo siya Talisay City Mayor Samsam Gulyas din suma pa niya ato gid na or ang maong panawagan ni pinagi sa maong panawagan ni Bari 4 makabot gayud ilabi na sa mga nilupigan ang hustisya alang na mismo sa ilahang mga konstituente. O ato ang subayo na mataga karon nagaunya ilabi na the moment nga magpatawaga si Bari 4 og press conference pohon diha nato diha pa nato subayon kung so far, unsa na ilahang nga nahimo nga pagpakig-alayon karon sa liderato sa Cebu Provincial Police Office kung hisgutan ang peace and order. So, manato, sa ako nagkikaingon, no, kaning pinasubay ni sa ilahang nga nagpadayon ron nga review sa mga sa kahimtang sa kahapsayog kalinaw sa probinsya, ingon man mga nadawat niya nga mga intelligence reports gikan sa iya nga mga tinubdan. Mamalu. Giyan di kay ko makaklaro sa imong tingog no. I don't know unsay problema ani but kanang salamat lang kaayo sa imong update. Mao kadto si Gian Navarro, I hope no okay ra yung tingog on air kay wag gyud koy madunggan dinhi. Naglibog ko og kuan unsa okay pa ba ni laban pa ba ni. So mga itag dispensa na pud sa ato ang technical issue but mao to no ang report kabahin sa kining warning ni Governor Pamela Bari 4 kabahin ining pagsumpo sa nagkalain-laing krimen sa lalawigan sa Sugbo. Kuan ko no, strong and clear warning to criminal elements nga nag-operate sa province. Pamiya mo or else you will be brought to justice. So akong gusto unta mahibaw-an unta is nganong naabot aning puntuha nga ni-issue og warning ang gobernador. Unsa man di ay ang mga naabot sa iyahang dunggan nga mga reports no ug unsa nga specific areas ang gipasabot kay para nako kung imo ning lahapon posible man nga nay ubang mga tawo nagtuong wa ra gyud sila gibuhat nga dautan nagtuo gyud sila okay ra gyud nilang gibuhat kay kanang wa ra sila naka-violate no pero mao ni I hope no nga kining mga ingon ani will lead to identification of areas of people of specific crimes kay nikalit raman ni siya post pag Sabado, zero tolerance policy, batok sa tanang matang sa kriminalidad, apil illegal drugs, corruption, ug uban pa nga atong gihisgutan kaganina no. Napulaan ako no siya aning mga nagguba ang probinsya sa mga illegal nga mga kalihukan ug giyang gipasabot nga ang Cebu alang lang sa mga matinud-anon ug mga kugihan nga mga citizens, not lawbreakers. So, katong nigawas sa The Freeman karon si Ruben Licera kining head sa Public Information Office sa Kapitolyo itumbok nga nakadawat ang gobernador og regular intelligence briefings and updates kabahin sa peace and order gikan sa nagkalain-laing law enforcement agencies. Ang crackdown on crime ni Bari 4 ni complement sa kunis mga paningkamot sa mga lokal nga opisyal sama nila ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas kinsa over the weekend ni kondenar sa usa ka bayolente nga gang incident sa barangay Poblasyon. Si Gulyas nimando gidayog dinili ang aksyon human usa ka grupo sa mga batanon matud pa
kitabangan ang usa ka minor de edad ni atong Sabado sa gabi. Mi himo sila hot pursuit operation nga may resulta usab sa pagkasikop sa mga suspitsado. So ang ako ang point ani kay ningon man ni si Lisera nga ang gobernador nakadawat og regular intelligence briefings para nako ngano mag-warning pamantagob ngano day dakpon diretso kay krimen man ka nakasa man ka padakop diretso para diretso ka preso. So I don't know why no nganong need pa ta mag-warning, but okay sige, imuha lang siguro gi strengthen ang message nga di ka ganahan or ganahan kag mahawa mo diri. But to me, if naagyo krimen nga gibuhat, dili na siguro ta magulat oy nga muhawa sila, dakpon sila. Kaya ang muhawa sila or mubalhin sila, mubiya sila sa probinsya sa Sugbo, igura sang nibalhin ang problema, di ba? So para nako, mas maayo kung doon na tayo mga intelligence reports ngayon ini, kutob sa nang igong basehanan, dakop dayon para mahuman kay kasagaran manggod kung imuha ng warningan kanang lugak-lugakan mag-anad ba mo nang wa gyud kalambuang makit-an kay magtuog gyud nga okay ra, sige lang tag okay ra bisag di na gyud mada. So kana no katong report ni Samsam Gulya sa Talisay nga nahitabo over the weekend, katong gitumbok sad nga usa sa mga suspect minor de edad ko no, gi-turn over sa City Social Welfare and Development Office subay usab sa mga child protection laws. Gitumbok sa mayor ang stricto nga pagpatuman sa curfew sa Talisay City alang sa mga minor de edad ug giawhag ang mga ginikanan nga magmabinantayon. Kay kini kunong curfew full effect ug gipatuman gyud sa atong kapulisan, mga parents ug ang guardians giawhag nga magmabinantayon sa paggiya usab sa ilahang mga anak. Si Samsam Gulyas subay niini niingon nga hinaut unta kini wake up call aron mapanalipdan ang syudad ug masiguro nga ang Talisay magpabilin nga luwas nga dapit ug kanang bayolente nga mga panghitabo ug mapabiling matinahuron ang mga tao diya sa maong dapit. So gawas niini doon na sad ko'y nabasahan over the weekend nga ang Kapitolyo hiring ni alang ilahan ning gi-address kay usa man gud sa gi-stress sa gobernador or iyang campaign sa iyang mga campaign promise no moong i-improve matud pa ang kining health services sa lalawigan sa Sugbo. So karon nilusad ang gobernador og massive hiring initiative aron butangan og mga personnel kaning 1,667 matud pa ka bakanting posisyon sa 16 ka mga hospital nga gipadagan sa Kapitolyo. Tumong niini aron matud pa ma-improve ang healthcare services sa lalawigan sa Sugbo. Ang gobernador is specifically seeking passionate and dedicated Cebuanos to join the medical workforce. Sa maong mga bakanting posisyon, 1,513 positions ang adunay pundo, samtang dugang 154 slots ang naghuwat ug budget allocation. Ang marching order sa gobernador is get it done. Matud ni Aldwin Empases, ang Assistant Provincial Administrator, sa usa ka Facebook post sa official Cebu Province page. Si Empases ni pasabot nga ang gidaghanon sa mga i-hire sa matag usa sa 4 ka provincial ug 12 ka district hospitals masayra ni o madetermine depende sa comprehensive staffing assessments nga ipahigayon sa Department of Health kun DOH-7 ug sa Cebu Provincial Health Office kun CPHO. Ang ilang rekomendasyon ila dayong iduso ngadto sa Governor's Office for final approval. Si Baricuatro tumong niini nga makumpleto kining maong gitumbok nga ambitious hiring drive within her first 100 days in office. Ang extensive list of positions to be filled includes a wide range of healthcare and support roles sama sa nurses, midwives, doctors, dentists, pharmacists, radiologists, administrative aides, engineers, laboratory technicians, sanitation inspectors, medical specialists, laundry workers, drivers, and cooks. Kining maong mga role span various salary grades gikan sa SG1
salary grade level 1 nga magswildog 13,807 ngadto sa SG26 nga magswildog 116,040 ngadto na sa 127,876 or ranging ang SG salary grade 26 from 116,040 to 127,876, indicating a comprehensive effort to staff all levels of hospital operations. Ang pagpalig-on sa provincial healthcare system ni usa sa priority no nga gisaad ni Gobernador Baricuatro nga gitumbok sad nga may usa sa nakaani niya og landslide victory sa milabay nga piniliay. Si Dr. Mary Ann Josephine Arsenal, ang officer in charge sa Cebu Provincial Health Office, nitumbok usab sa kadinalian sa pagtubag ni ining kakuwang sa mga staff sa mga tambalanan. Niingon si Arsenal, the lack of personnel really reflects on our output. Yang gi-acknowledge nga ang understaffing is a primary reason for public dissatisfaction with medical services in capital-run hospitals. Si Arsenal may padayag sa iyang pagpasalamaton sa commitment sa bagong gobernador to healthcare. Niingon siya, we really feel that health is now a priority and governor is truly open for improvement. We are overwhelmed because Governor Pam provides full support. Healthcare services have been consistently a top priority for Baricuatro sukad sa pagsugod sa iyang kampanya. Ug sa iyang unang adlaw sa buhatan sa gobernador ni adtong Martes, Hulyo 1, 12 gyud dayon ka executive order ang iyang gipirmahan nga naglakip sa dinalian nga pagpagawas sa 5 milyones pesos nga gahin for emergency procurement for each of the 16 provincial hospitals. Kini nagtotal nag 80 million pesos nga apud-apud nga sa 12 ka mga district hospitals o upat ka provincial hospitals nga naa mahimutang sa Balamban o sa mga dakbayan sa Karkar, Bogo ug Danao. So kanino katong mga interesado, katong mga nangitag trabaho, why not? Kanang apply mo. And I hope lang sad nga di ni maparehas diri sa Cebu City nga langan ang sweldo. Kay bisan pagdako paminaw napabiya na deduction unya dugay ang processing, mao na hinungdan usab nga ang uban masagmuyo, maluya nya kanang mao nang saputon pud ang ubang mga medical personnel. So I hope no kanang nindot man nga intensyon, and I hope nga mo succeed ni because the success of Governor Baricuatro, especially when it comes to healthcare, it also means healthier people in the province of Cebu. Unya gamay naman lang tag-oras ato sa ning i-insert no kining one more nga balita kabahin ining plano ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mabutang og mga drinking fountain sa nagkalain-laing bahin sa dakbayan sa Sugbo. Usa sa iyang mga plano sa iyang first 100 days in office mao ang pag-install og drinking public water fountains across the city. Kini kabahin matud pa siyang programa nga ilisan ang mga binutilyang tubig kining mga bottled water with tumblers. Ngatong Sabado, si Archival nitambong sa gilusad nga initiative nga nag-promote sa kaimportante sa waste segregation nga gipilot din his Barangay Luz. Sa susamang kalihukan, si Archival nitumbok sa iyang advokasya nga minusan ang plastic waste pinaagi sa pag-auhag sa publiko nga mogamit og refillable water tumblers instead of contributing to the rising cost and waste associated with bottled water. Ato sa maong kalihukan, si Archival nang hatag og tag 500 pesos ngadto sa mga nagda sa ilang tumblers aron mas ma-highlight pa ang maong advokasya. Matud ni Archival, masayon i-promote sa maong proyekto sa Cebu City tungod kay ang syudad nag-atubang sa dual challenge of garbage disposal and water supply shortages. Si Archival may pasabot nga atol sa meeting with City Hall department heads, iyang gitumbok nga ang matag ni Tambong gitagaan og bottled water nga nagkantidad og tag 10 pesos matag usa. Tulo ka mga botelya amounting to 1.5 liters at a cost of 30 pesos. Mao nang iyang nakita nga grabe kaayo ka usik no
Yan yung gitandi sa magasto kung potable and safe water supply from MCWD ang gamiton. So mas practical matud pa kaysa mopalit og tulo ka botelyang tubig for the same price. So matud pa wasteful kaayo, daghang mga taway tubig pero ang tubig giusik-usikan ipalit na tog mahal kaayo. So mo'y gusto ni Mayor Archival nga mas mapalapdan pa sa siyang mga nahuna-unang programa sa iyang launang usa ka gatos ka adlaw mong pagbutang og mga drinking stations sa mga dapit nga dunay high foot traffic kaning high traffic public areas across the city. So kato kunong mga tao kung mag-refill sila, dara sila tumbler diretso na nilag butang aron makainom sila tubig. Ang proyekto matud pa dili lamang makatabang sa publiko kundi makaminos pa sa kahugaw sa palibot o makapanalipod usab sa ato ang kalikupan. So kanino ato ning atangan og unsa gipang identify nga area, and I'm sure there will also be private entities nga mosuporta sab niani. Nyawa na tay oras na ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Forgive and forget. Ang kadaghanan mingon nga lisod ang paghimo nini. Sayo ng pagpasaylo apan ang paghikalimot mo'y lisod. Bisan kung mingon na kita nga atong gipasaylo ang tao nga nakasala kanato apan dili mawala sa atong una ang ilang gibuhat. Sa Mateo 6:14 ngadto sa 15 nag-ingon, kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Apat kung dili ninyo sila mapasaylo, dili usab kamo mapasaylo sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Angay nato hinumduman nga ang tinuod nga pagpasaylo mo ang pagkikalimot sa hingpit lagi. Kay ang pagpasaylo mo ang pagbutang o katapusan sa imong kasuko sa nakasala kanimo. Ingon niya ang kinaya sa Ginoo sa imong pagduol o pagpangayo o pasaylo, dili siya magduha sa paghatag nini. O hingpit yang hikalimtan ang imong sab. Apan lahi ang tao o pasaylo man tuod apan magsigi o hiskot sa nangagi. Sa Isaias 43:18 ngadto 19 nag-ingon, apan ang Ginoo mingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bago nga butang. Nan, dili ba klaro kayo kung unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton? Ang kagahapon iya sa kalimot. Ang hinungdanon mo ang ugma. May son, mo kini ang pulong na hatag ugiya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nakitong naman, dili kami makapadayon sa unahan kung maghambing kami nining kayugot dinhi sa mundughan. Gusto namang ihatag ang pagpasaylo ngadto sa mga nakasala kanamo. Hatagi kami sa imong grasya sa pagbuhat din. Kining tanan, nangito naman ang gipangayo, pinagi sa imong bugtong anak na si Jesucristo. Amen. Sama-sama sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan, ang Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC nga mutarong yun. Karong adlaw yun siguro sa ato ang setup aron magdungog na taugma. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne og sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond. Salamat sa report ni Gian og diri sa studio si Ferdy. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita ta ninyo balik ugma sa itong programang Hello Cebu, Maing Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag.